Totoo. Totoo bang napukpok mo ng mikropono itong si Junjun? Nabigla po ako na rin. O nabigla ka, delikado ka pala. Baka pag nanghahawak ka ng kutsilyo, makakasaksak ka. Dapat iyo, sa loob ng kulungan o sa loob ng mental. Hindi kaya? May katigasan ng ulo tong pastor na to. Anong pananagutan nito kapag pumasok may National Council on Disability Affairs? Matindi po ang mga parusa ang ipinagkakaloob sa mga nananakit kagaya po nitong pastor. May pananagutan ka sa batas ng Diyos. Batas Kaya ng nga po. tao. Pastor, Humingi lang pastor, po. kali ka nga sandali. Dapat. Turuan kita ng pastor. Naku, din Mariosep. Alam mo, ikaw, pastor, magaling ka sa pagdadahilan. Wala man ang pakumbaba sa iyo. Pinagtatakpan mong iyong kamalian. Ibig sabihin, hindi ka nagsisisi. Pag ang isang, sabi nga natin dito, PWD, depende, ano, in this case, nakita naman si Junjun. Sinaktan mo, binubuli mo, bawal yan. What bothers me, yung nauulit, walang sino man pwedeng manakit sa sino man na may special needs, Council for Disability, na hindi basta-basta sinasaktan. Kaya kanina, sinasabi mo dito, yung kanyang ina, nagalit na dahil yung PWD, nakaranas ng pananakit, pambubuli, at yung nambubuli rito, panduduro pang-iinsulto siguro, or physical na, tauhan daw ng barangay. Medyo hindi maganda ang dating sa akin dito. Yes. Nakasapin, si Elizabeth. Ma'am Elizabeth? Nandito na po, sir. Okay. Ma'am, pakikwento po sa amin yung pangyayari na kung saan ay nagrereklamo po kayo dahil may umano'y isang pastor na tauhan din ng barangay na hindi po maganda ang pagtrato din sa inyong anak. Po ng birthday ang anak ko sa Kagawad. Isa lang po si Junjun doon, parang umatin lang po kasi kaibigan niya po si Kagawad. Bakit po umabot sa punto na may nangyari po sa anak mo na ginawa umano'y ni pastor? Ang sabi daw po kasi, kung makita raw po si Pastor, hinatak daw po ni Junjun yung wire. Tapos anong ginawa nitong pastor? Kasi po, sira po yung mic. Ako, dediretso na kaya ako sa'yo. Sinaktan mo raw itong isang may kapansanan na pinukpok mo raw ata ng mic. Anong nangyari dahil may... Pakikwento mo lang sa akin, Roberto. Matagal na po yun eh. Totoo bang napukpok mo ng mikropono o anong bagay dyan itong si Junjun na may kapansanan? Totoo ba? Ilan po nangyari? Sabi mo matagal na, tapos kailan nangyari? Niloloko mo ata ako eh. Matagal po yun. O kaya nga, nangyari, matagal na. Nangyari, hindi ko po sinasadya yun. Ayun, sa magkatuwid, totoo. Roberto, bakit mo napukpok sa ulo? Tinatanggal na po yung mic. At Alam mo ba na may kapansanan sa pag-iisip to? Ibig sabihin, may intellectual disability. nabigla po ako ng... O nabigla ka, delikado ka pala. Baka pag nanghahawak ka ng kutsilyo, makakasaksak ka. Delikado ka. Dapat iyo, sa loob ng kulungan. O sa loob ng mental. Hindi kaya? Pastor ka ba, Roberto? Opo, sir. Salita ng Diyos ang ginagawa mo. Makatao ka. Pagmamahal, pag-uunawa, naaawa. Yan ang mga pastor. Ay yung mga sinasabi, pagmamahal sa kapwa. Opo. Pati pagmamahal, pati sa kaaway. Love your neighbors, hindi ba? Opo. Opo. Love God above all, hindi ba? Yan ang pastor, hindi ba? Yes, sir. Sigurado ka o baka pastol ka ng mga baka, kabayo, kambing. Ba't mo pinalo sa ulo? Ganito po yun, kaya po siya napalo ko. Kasi tinatanggal niya, sinasaway po namin. Bigla pong tumayo, susuntukin ako. Ngayon, bilang kapatid, inano ko lang po, piniti ko lang naman po, hindi naman, piniti ko lang po siya. Pinitik mo saan? Sa tenga? Dito po sa noo. Sa noo? Pinitik mo? Po. Hindi po yung mic po ang... piniti ko sa kanya. Hindi mo Bilang kapatid pinitik. po yun. Hindi mo pinitik. Pinalo mo ng mic. Opo. Hindi pitik ang tawag na. Opo. Subukan ko kayang pitikin ko yung noo mo rin ng mikropono. Tingnan natin kung magsusugat, nakaparang sugat dito kaya no. Alam mo, siguro sa lumang tipan, di ba? Opo. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Kuntal, sabi mo, asal agad ka ng Diyos, pastor ka, mahalin mong kapwa mo, di ba? Totoo bang pastor ka? Nangangaral ka? O anong relihiyon niya? Muna rin, sir. Ako'y tatanungin kita, tama bang ginawa mo? Sir, sa akin parang depensa lang kasi nung tumayo po, susuntukin niya ako, yun po yung pagkapalo ko sa kanya sa Kasi Saan ang galing yung mikropono? Hawak-hawak mo? hawak-hawak ko po. Kumakanta ka ba noon? Opo, yung Anong kinakanta mo? My Way? Through it all.
Through it all. Yes, Sige, sir. sampulan mo nga ako. You are forever in my life. Yun po yung kinakanta ko. Ako, bilib ako sa boses mo. Ano naman yung mga kanta sa simbahan na medyo kabisado mo? Sampulan mo nga ako yung... Because he lives, I can face tomorrow. Mm. Because he lives. Okay. Naintindihan mo ba kung anong kinakanta mo? Opo, nabubuhay ako dahil sa kay Kristo. Kung mahal mo si Kristo at nabubuhay ka, hindi ba sabi ni Kristo, mahalin mong kapwa mo? Yes, sir. Mahal ko naman po si Junjun. Hindi ko naman po nasadya yun. Ay, di mo sadya. Pero tama ba na gamitin mo yung mikropono dahil kumakanta ka ng My Way? Through it all. Yung po kapag bigla, kasi tumayo siya bigla. Paano kung kutsilyong hawak mo na tayo? Umingi po ako ng pasensya nung una pa. Hindi, iba yung pasensya, kapatawaran. Ang kapatawaran, Kaya kusang nga loob po, na... yun nga po sinasabi ko. Pinatawad niya po nila ako. O, sige, tawagin natin. O, yung nanay ngayon, nandyan. Yung una. Si Elizabeth. Elizabeth, humingi na raw ng patawad. Si Pastor Flores sa inyo, Elizabeth. Totoo ba? Napatawad niyo na raw ni Junjun, yung anak mo? Nagpaawa po kasi po katrabaho ko po siya dati. Nagpaawa. Hindi siya nagpatawad. Opo. Humingi ng Opo, nagmakaawa Iba yung po siya. nagmamakaawa, iba yung naghihingi ng patawad. Sa palagay mo kaya, sincero ang kanyang hingi ng kapatawaran sa ginawa niya sa anak mo? Hindi po sir, kasi dinuro niya po nung auno eh. November 1 po sir. Itong taon na to? Opo. Dinuro niya. Paano pagduro niya? Mag-iingat ka, Junjun ha, sabi niya po. At pagbabantayan, Attorney Batas, narinig mo? Alam po ninyo, Ginoong Ben Tulfo, ang isang katangian po ng mga tinawag, pinilit isinugo ng Diyos upang ipangaral ang kanyang katotohanan. Yung po bang mapagpakumbaba, paumanhin po sa mga kapwa natin, Pastor, pero itong si Pastor Flores, hindi po nakikita sa kanya ang kapakumbaan. Maangas pa magsasalita dito. Samantalang nagsasabi siya na pastor siya. Abay, bahagi po yung pagiging mapagpakumbaba, pagiging mapagpigil. Ito hindi po nagpipigil. Self-control. Namumukpok ng mikropono. Pastor, narinig mo ba kung anong sinasabi nitong si Attorney Batas Mauricio? Opo. Pero bakit mo naman daw, dinuro naman daw, nitong nagbanta ka pa raw, mag-ingat ka, Junjun ha? Bakit mo ginawa yun? Sabi ko po sa kanya, John, ingat ka ha. Bilang concern ko po yun. Ano bang ginawa niya? Bilang concern ko lang po yun. Dapat ganun muna. O sige ha, mag-ingat ka, uwi ka na. Ganun dapat. Alam mo, ikaw, Pastor, magaling ka sa pagdadahilan. Ayaw mong... wala, sabi ni Attorney Batas Mauricio, wala man lang pakumbaba sa iyo. Sige ka pa rin dahilan, sige ka pa rin rason, pinagtatakpan mo iyong kamalian, ibig sabihin hindi ka nagsisisi. Basta ako, humingi po ako ng patawad, patawarin mo na ako o hindi. Basta yun po ang ginawa ko bilang isang pastor. Attorney Batas Mauricio, may katigasan ng ulo tong pastor na to. Anong pananagutan nito kapag pumasok na yung National Council of Disability Affairs? Partikular po doon sa bullying at partikular po dito sa pagbibigay ng pinsala sa katawan ng isang disabled. Ang legally correct na pagtawag ay person with different disability. At dahil po dyan, matindi po ang mga parusa ang ipinagkakaloob sa mga nananakit kagaya po nitong pastor. At kung ganito pong walang pagsisisi, talagang kailangan pong ipaubaya na sa mga otoridad. Kung mangangatawiran ka pa, may pananagutan ka sa batas, may pananagutan ka sa batas ng Diyos. Batas Kaya nga ng po. tao. Pastor, Humingi kali ka nga tawad. sandali, turuan kita ng pastor. Naku, Mario Joseph. Nakakita ka ba ng kiskis ng halo-halo, pastor? Bigay mo sa akin, kapitan mo riyan. Kapitan Maritesgo, kayo po bilang ina ng barangay, ano pong nakikita ninyo? Ang totoo po, nung nangyari po yun, sinuspindi ko po si Pastor. At yung buwan po siya na hindi ko pinapasok, wala pong sahod. Siya po ay human rights po ng barangay. Human rights, Opo. pagkatapos ganun. What did you see? Anong problema dyan sa inyong human rights sa barangay na yan? Kung human rights na lang ganyan, human rights ba yan? Sasaktan mo yung taong may kapansanan? Sige nga. Are you still confident, ma'am, na to put that person na pastor ko, no? Tapos human rights? Pati po kayo, masasampahan ng kaso rito sa barangay niyo po nangyari yan. Kasalanan niyo po rin kung paano niyo hinari yan, tapos ganyan po yung asal ng inyong human rights. Sino pong tama, sino mali? Parehas naman po, wala naman po. Isa ka pa. Isa ka pa. Sabihin mo, mali yung human rights na barangay mo dyan, huwag kang magitna. Okay? Itama mo ang mali, tuwirin mo ang baluktot. Gusto mong sabihin, pareho sila. Sir,
Hindi po, hindi po. Oh, kasi narinig ko lang sa iyo, sabi mo pareho sila mali. Mali po yung inyong human rights na sinaktan po yung taong may kapansanan po to, intellectual disability. Alam niyo po ba, ma'am? Hello, ma'am, nandiyan ka pa? Hindi na ba na? Ano pong nakikita ninyo? Kayo po sa DILG NCR. Dapat mag-undertake ng proper action si punong barangay against this hearing appointed official niya. Hindi po it's improper to say dahil based po sa Section 87 ng Local Government Code, ang mga punong barangay po natin ay may disciplinary authority. Ang ginawa niya po, sir, sinuspindi niya lang. Pero as regard doon sa agreed party na sabi na hindi raw sila magkasundo, kaya dinis ganun lang. May karapatan pa rin ba, sir, na manatili sa serbisyo yung namukpok ng mikropono sa mentally disabled na or challenged na individual? It's very clear po na may karapatan si punong barangay na tanggalin ang mga nagkamali ng mga subordinate officials or employees, provided na susundin po nila yung proseso ng civil service. Meron po tayong tinatawag na rules on administrative cases in the civil service. Yun po yung kailangang sundin ni Kapitan. Pero in these cases, sir, baka mamaya unfit na siya para sa kanyang posisyon dahil hindi na siya makapag-discern. Kasi in terms of human rights, sir, di ba, human, maraming classifications yan. So in these Yes, cases sir. po, sir, kung ganyan, nagkakaroon na ng certain misunderstandings or biases against a person with disability, then baka mamaya, sir, yung position niya could be questioned as well if he is deemed fit Yes. for his position. Sa government offices, syempre may mga may mga qualifications. So, one Okay. of the qualifications, Yes. especially kung human rights officer ka, supposedly, kailangan knowledgeable ka about the Yes. basic rights ng ating mga disabled persons. Tama. Especially, sir, meron tayong Magna Carta for disabled persons. So what can we do, sir? Yes, sir. Immediately after our call po, we're going to coordinate with the punong barangay, with the barangay. Yun lang po, sir. Ako po yung nagpapasalamat po kung gano'n. Siguro we expect, look forward po, ipatawag niya po yung kapitan kasi matigas din ng ulo. Pagkatapos ipatawag niya yung kulang-kulang din ang kanilang human rights. Okay, sir. Thank you po. Thank you. Kung nakikinig ka man sa akin, makinig ka sa akin, Marites Go, ha? Hindi pa ako tapos. Either binagsakan mo ako, bebueltahan kita, wala akong pakialam kung sinong kapitan, kung sinong mayor. May papatawag ka namin, hindi kang bibiro. Ang sasabihin mo, nagbabalanse ka dahil nag-give up ka na. Kumikiling ka, isa ka pa rin eh. Dapat pinatatawag ka. Ipapatawag ka namin kay Mayor Along Malapitan. At the same time, ipapatawag ka rin sa Barangay Affairs. I-seminar kayo, seminar kayo pare-pareho. Kasama ka. So, with that said, dyan na po tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Ito ang Ibo Bitag Mo, Help Desk.